Paano nga ba namamana ang gameness? Sabi natin, malamang na quantitative ang gameness. Walang dominant, walang recessive. Kung pantay-pantay, malamang na average din ng tatay at nanay ang nakikita sa anak. Pero kapag tiningnan naman natin mabuti, hindi naman laging ganito. Tingnan natin, ang gusto nating manok, balansyado pagdating sa laban. Yun bang tipong may opensa at may depensa? Pero kapag tiningnan natin ang paborito nating mga bloodline, either opensa lang o depensa ang forte nila. Yung opensa, yun din yung matapang. Kapag sumobra lang ang tapang, pasugod ang manok, walang pakialam, basta't kailangan makakontak at makapalo. Ang madepensa naman, puro ilag, walang palo. Matutuwa ka at parang boksingerong napakahusay ilayo ang sarili sa disgrasya. Pero may iinip ka naman at parang wala siyang panahon para gumanti ng palo. Ang mga ganitong manok, ayaw natin. Kailangan meron siya ng bawat departamento. Ano ang ginagawa natin? Pinaghahalo natin ang ganitong mga bloodline sa pag-asang maging balansyado ang palahi. Tipong gameness at fighting style combination. Ang hatch, kinocross natin sa mga gaya ng claret. Nakukuha ba naman natin ang inaasahan natin? Hindi sa lahat ng oras, pero oo. Kailangan lang pagpilian natin ang mga palahi dahil ang lumalabas, iba-iba ang antas o level ng pagpapakita nila ng kombinasyon. Ang ganito, typical na resulta ng paghalo ng dalawang tipo ng quantitative traits. Iba-iba ang tinatawag na gene frequencies na napunta sa bawat palahi. Kaya iba-iba rin ang antas ng pagpapakita nila ng kombinasyon ng dalawang tipong ito. At hindi natin pwedeng igrupo ang mga manok ayon sa antas na ito dahil wala tayong makikitang boundary ng mga katangian. Hindi tulad ng halimbawa ay klase ng palong na ang isa P-comb, ang isa straight comb at ang isa pa rose comb. Ano ngayon ang katuturan nito? Na ang gameness quantitative at magagawa nating dalhin sa gusto nating direksyon ng pagpapalahi natin na nakabase sa katangiang ito. Ang gameness ng anak, average ng tatay at nanay niya. Pero kalimitan, may ibang mga genes na sumasali at nagkaka-impluensya rito. Kung kaya minsan lumalabas na parang mas lamang ang isang tipo ng gameness kumpara sa isa pa. Maraming salamat sa panonood.